Pag-meeting na pa. Saan ako magpa-park doon? Sila tabi. Hey guys! Nandito na kami ngayon sa Iloilo and magdi-dinner lang kami. Pero iniantay pa namin yung pinagrentahan namin ng motor and nagpalit lang ako ng damit kasi kanina naka-tube ako. Anyway, ilalagay ko yung link ng tube top ko kanina. Dito siya. 99 pesos lang to. Sa TikTok ko siya nabili. And hahanapan ko rin to ng Shopee link if ever hindi kayo bumibili sa TikTok. Ngayon lang ako nagpalit for dinner. Tapos, update ko na lang din kayo sa mga magiging expenses and yung mga kakainan namin dito sa Iloilo. Kakabalik lang and kakatapos ng mag-dinner. Nagpunta sa Molo Mansion. Sa patahan sa Tabukan kumain. And may inihaw and pata na may sabaw. Super sarap, 10/10. Saka yung sa Molo Mansion, yung ice cream dun sa Happy Endings, 10/10. Saka yung bayi-bayi. Saka yung pistachio kasi unique flavor yung bayi-bayi. Hindi ko siya makompare sa kahit anong ice cream na natikman ko. Yung pistachio masarap din. Hindi siya super tamis. Pero, for me, medyo pricey lang siya. Pero, worth it naman. Doon sa patahan sa Tabukan, super affordable. And yung mga in-order namin doon is worth 359. 359, may 2 liempo, 3 barbecue, 6 na isaw, 4 na rice, 2 Pepsi. Tapos 359 lang, super affordable. And then, bumili lang sa 7-Eleven ng coffee, mogo-mogo pang katanggal ng umay, and then mga toiletries na hindi ko na nasama sa luggage kasi mag-over baggage na ako. Napkin, toothpaste, and then mga panghilamos at saka yung conditioner and shampoo.
Kakabalik lang ng Airbnb from Guimaras and tapos na ang day tour sa Guimaras. Bali, mag-haul lang ako ng mga nadala pa namin galing Guimaras and yung mga nabili doon. Ito yung puto. Ito yung bayi-bayi. Ito pala yun, yung sa ice cream na natikman namin kagabi. From Happy Endings. Ito pala siya. Parang espasol daw sa Manila and sa Bulacan. Kalasa nga siya ng espasol, pero iba yung texture niya and may mais daw, ganun. Basta ganyan siya. Masarap siya. Ito, bumili ako ref magnet as always. Guimaras Island, yung parang ready to eat na mango na siya. I heart Guimaras Island. Tapos, tatlong ref magnet. I heart Guimaras Philippines. Alubihod. Ano to? Alubihod Beach. Ayan, ito lang napuntahan namin. Yung Alubihod Beach. Itong dalawa, hindi na. Tapos yung isa, Molo Mansion, saka Molo Church. Puro itong keychain ng Sinukuan Tree. Bumili kami ng 7 pieces kasi 7, 100 na siya. So, ganito siya. Wala namang masama kung maniniwala. Basta may ukit siya ng ganyan. Bawat hiwa ng nitong kahoy is meron siyang ano talaga, nakaukit. Hindi nila yan inukit. Talagang nandiyan na daw. Tapos na-feature daw to sa KMJS. Hindi ko mahanap yung maliit. Yung naka-slice na pwede daw ilagay sa wallet. Ganun, pampaswerte. Ewan ko. Basta ayan, 7 yung nabili namin. Tapos ito yung binigay ni kuyang nagtitinda. Na in-slice niya. Ilagay lang daw sa wallet. Ito, ano ba to? Mango tart. 130 pesos. Hindi pa namin natitikman. Fried mangoes nila, ang mahal. Mas mura pa sa Cebu. 200 pesos. Guimaras mango dried. Basta ganyan. 200 na to. Ang liit lang. Dalawang mangga, 270 ang mahal. Tapos isang kilo ay 490. Sabi rin nung, ay ang tamis nga. Sa amoy pa lang. Here's the Molo Church at night. Super pretty. 0.5 to. Pag hindi, ganyan siya. Nag-against the light. Super dami na itong nabili naming puto-bumbong. 130 lang to. Hindi makarelate yung sa Bulacan. Sana masarap. Pakita sa inyo. Leche flan. Yung isang mango from Guimaras. Yung isa lang yung hiniwa. Siyempre, tikman lang. And then, look at that. Super yummy. Oh, ang daming leche flan talaga. Balik lang dito sa Airbnb and today kasi parang free day siya which is wala na kaming anong tawag dito?
itinerary na kagaya ng sa Guimaras na nag-tour, ganyan. So, bagyo din dito. May signal number 1 or 2 ata. Pero ngayon, okay na yung weather. Kaya nakalabas na rin. And, baha nga lang sa may labas ng condo. Pero mababa lang naman. First time kaninang umaga. Sa Roberto, buti na lang. Umuulan. So, konti lang yung tao. And hindi kagaya ng mga napapanood ko sa TikTok na super haba ng pila. Kaya, nakakain kami agad. Masarap yung Shanghai and meatballs nila. Yung siopaw na 180 pesos. Super sarap and worth it niya for 180. Talaga ang laki. Mga hanggang dito siya ng mukha ko. And andito pa yung wrapper. And then, yung laman niya is adobo. May sausage. May bacon. Tapos may egg. So, parang overload siya. Yung queen size yung binili namin. Pero, starting talaga ng presyo ng siopaw is 60 pesos. Which is ang laman, adobo and egg. Super sarap nung adobo nila dito. And ang sarap nung sa siopaw. So, ayan guys. Good weather na today. Thank you Lord talaga. Umaaraw na. Umaraw na pala. So, nag-extend pa kami konti dito sa Airbnb. And then, ayan yung baba ng Airbnb. Okay guys, I'm back from Iloilo and Guimaras. Itong i-share ko dito is parang quick ano na lang din. Dito, i-brief ko na lang siya na or parang i-recap ko lang din. And yung total at saka yung sa Guimaras na nagastos is hindi ko siya na-elaborate. And kung saan ako nag-book ng tour for Guimaras Day Tour, i-share ko siya sa inyo dito. So, dun sa plane ticket na kasit-sale yun, kaya for me, super affordable na nung nabook ko, which is 4,811 pesos via AirAsia. Tapos, 4 days, 3 nights siya. So, from September 24 to 27. Yung Airbnb naman na tinuluyan is sa One Spatial Iloilo, 3,600. Okay naman siya kung sa location yung pagbabasihan kasi malapit siya sa Mall Mansion, Mall Plaza, Mall Church, Atria Park or yung parang Atria Mall. Nandun yung Netong's, Cap Ising's Molo, Madge Cafe, may branch doon. Pag malalapit siya sa mga restaurant din na trending sa Iloilo or kilala sa Iloilo. Yung mga famous food spot. Malapit rin siya sa Roberto's, which is nakainan namin. And sa La Paz, public market. Okay yung location ng condo sa One Spatial Iloilo, pero yung the condo itself or yung loob ng condo and kung paano i-maintain, hindi ko siya marirecommend, lalo na kung medyo OC rin kayo. And hindi naman sa pagiging OC, pero kahit sino naman siguro hindi nyo gugustuhin mag-check-in sa may mga visible na ipis, ganun, parang hindi siya well-maintained. And then yung kitchen niya, may bakbak na tiles, tapos yung sofa is merong mga stain na parang dumikit na and wala man lang sofa cover, wala siyang cover man lang. Yung blanket niya is may amoy. Talagang pinapalitan ko pa siya. Nag-request ako dun sa parang caretaker na nag-message sa akin nung araw na nakarating kami doon. Dun sa blanket, sablay na agad. Ang gara ng amoy nung kumot. Parang amoy pa na ewan. Hindi ko talaga siya marirecommend. Siguro, pwede kayong maghanap ng mas maayos yung interior sa Airbnb na located dun sa One Spatial Iloilo. Kasi for sure maraming nagpapa-rent naman. Yun kasi yung napili ko kasi sa picture okay naman. Pero parang hindi pala updated. Kasi pati yung CR, yung walang bidet. Tapos yung gripo niya is hindi nakatapat or hindi tumatapat yung timba doon sa gripo. Pero yung shower nila may heater naman. Yun nga lang talaga yung hindi siya na-maintain ng maayos. And yung cleanliness, malinis siya tignan, pero may mga lumalabas na ipis, may mga random ipis na biglang gumagapang. Transportation naman, itong total ng transportation is yung nagastos from Bulacan hanggang airport, tas taxi, yung mga ganon, tas
pagdating ng Iloilo and then papuntang Airbnb. Basta ganon, yung back and forth na mga nagastos na pamasahe. 1,593 pesos. And then nag-rent kami ng motor. Tapos pinagas pa namin yun. Kasi itong motor din, hindi ko mare-recommend sa inyo to. 1,990 yung binayaran namin. Sobrang daming naging aberya dito sa narentahan namin ng motor. Ilalagay ko talaga yung Facebook page niya and makikita nyo dyan. Mag-ratings ako. Sa food naman, total is 6,700. And then, ito na yung sa Guimaras Tour. Ito na yung last na i-share ko dito. Which is, 1,500 lang talaga yun. Si Kuya Tupe, yung naging tour guide. And sa TikTok ko siya nahanap. Tapos, sa Facebook or sa Messenger na kami nag-usap. 1,500 lang yung tour for 2 packs. Pero, nag-add ng tip para kay Kuya. So, deserve niya naman kasi super galing ni Kuya mag-picture. And then, mabait siya. Hindi rin siya nagmamadali. Like, walang time limit. And then, yung last station nga, which is yung Alubihod Cove. Sabi niya, sige ma, magtagal pa kayo dyan. Okay lang naman sa akin. Kahit magtagal pa kayo 1 hour, 2 hours, ganun. Kaso nga lang, pagod na rin talaga. And hinahabol namin yung sa ferry. Tsaka uulan na nun. Ang total yun kay Kuya is naging 1,700 yung binigay namin kasi sinamahan namin ng tip. And then yung pamasahe sa Jordan Ferry, 120 balikan kasi. 30 pesos each. So, 60, 120. And then sa souvenirs, naka 1K. Yung pasalubong. Tapos sa food, yung kinain na namin doon, Mango Island Cafe, 1,653. Tapos yung 30 pesos na ice candy sa Gisi Lighthouse. So, 1,683. And then yung environmental fee meron sa Gisi Lighthouse. 20 pesos lang naman. And then, sa Alubihod Cove, add ko lang din. Meron siyang entrance fee na 100 pesos. Bumili lang ng coffee doon, which is 180 pesos. So, in total, naka 23,897 sa expenses for 4 days and 3 nights sa Iloilo and Guimaras. Actually, guys, sobrang saya ko dito sa trip na to kasi sobrang na-miss ko mag-travel and hindi ako binigo ng Iloilo and Guimaras. Sobrang sarap ng food, sobrang babait ng mga tao, sobrang tahimik, and sobrang peaceful. Ang sarap ng hangin sa Guimaras, ang lamig. And by the way, yung tour pala kay Kuya Tupe, sa tricycle kayo sasakay. Ganun talaga yung mga tour doon. Although, di ko sure kung merong nagtutour doon ng naka-car, ganun. Pero kung kayo ayaw nyo ng tricycle, hindi ko na sure kung paano yun. Pero sa tricycle kami, pag in-avail nyo yung tour kay Kuya Tupe, naka-enjoy siya. Ang laki ng tricycle. So, if ever interested kayo and gusto nyo ng contact ni Kuya Tupe, ilalagay ko sa description box and comment section yung link ng Facebook ni Kuya Tupe. 1.5 lang yung tour and then ang galing Kuya mag-picture, deserve niya ng tip. So, if ever, i-book niya si Kuya, super bait niya. And i-message nyo lang siya sa Messenger, nandyan yung account. So, yun lang guys. Overall, babalik ko ng Iloilo at Guimaras next time. Talagang one for the books siya. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. And I'll see you on my next one. Bye!